May kwento ako. Isa akong babae, 38 years old, at byuda na. Wala kaming naging anak ng late husband kong American. Sa lungkot ko na mag-isa sa California, after 1 year ng pagkawala ng husband ko, I decided na magbakasyon sa Pinas. At nang sa gayon, ma-divert ang attention ko sa ibang bagay. 5 years na din akong hindi nauwi sa Pinas. Kasi naman magastos kung taon-taon ang uwi. Imbes na iuwi ko, ipupundar ko na lang ng bahay para sa mga magulang ko na nasa Pampanga. At doon ako umuwi. Warm welcome ang sinalubong ng family and relatives ko. At sa loob lamang ng 1 buwan, tumaba ako ng 5 kilo. Grabe kasi pag-aasikaso sa akin ni mama at papa, hindi ko namalayan na lumulobo na pala ako. Lobo talaga, grabe naman yun. At sanay ako kasi sa kayod sa Amerika. Kaya naman, para ma-energize, nag-enroll ako sa isang fitness gym. Kumuha ako ng fitness trainer. At doon ko na nakilala ang aking minamahal na coach. 28 years old siya. Borta ang katawan! Para nag-iba yung mood ni ate girl dito. Pero yung mukha niya, very charming. Parang mala Jack Roberto ang aura. At pala smile pa si Kuya. Kaya naman siya ang pinili ko para naman ganahan akong araw-arawin siya. Araw-arawin ang pag-workout. Kayo naman. Magte-text pa sa akin si coach to update me na nasa gym na siya. At ako naman, never na late sa schedule ko sa kanya. Kahit ba ang hirap ng mga pinapagawa niya sa akin, yung mga Tabata workout, dinadaan ko sa malakas na pagsigaw, pag nagbubuhat ako ng mabibigat, Oo, kailangan yon para ma-release mo yung, kasi naranasan ko rin yan. Wow, daming sinasabi ni Maria Moreno. Para ma-release yung energy, sabi nga ni ate girl. And every after workout, may tinatawag na cool down. Ito yung favorite ko kasi pinapahiga ako ni coach sa floor. Tapos ini-stretch niya ang aking legs. At nilalagutok ang aking mga buto-buto. Alam mo, nahihiya nga ako sa dami ng tumutunog sa buto ko. Parang napaghahalataan talaga na ang tanda ko. Ako matanda. Madalas kaming mag-text ni coach about sa protein meal plan at mga home workouts. One time, niyaya ko siya na kumain sa labas. Doon sa malapit na resto. Pero of course, hindi lang kaming dalawa. Kasama ko pa yung mga naging friends ko sa gym at niyaya ko din yung ibang mga trainers. Ang daming pera ni ate girl. Sana ako din mayaya mo minsan. Kwentuhan at dun nila nalaman na byuda na ako. And then after that, napansin ko na parang mas lumagkit ang mga tingin sa akin ni coach. Si Coach Jack Roberto. Inad na niya ako sa Facebook. At sa mga sumunod na araw, panay ang chat niya ng good morning, good afternoon, good evening. Aba, lagi akong updated. At laging nagko-compliment si Coach na ang sexy ko na raw. Ay, Coach eh. Salamat naman talaga sa kanya dahil tinutukan niya ako.
Pero parang kakaibang tutok na ang gusto niyang sumunod na mangyari. Yarn. Aba, syempre sa edad kong to, I don't want beating around the bush. Gusto ko, diretsahan. Kaya tinanong ko siya kung gusto niya ba ako. Sinabi naman niya, oo. Kaya sinabi ko din, gusto kin kita. Di kami na. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Dating stage kami ng 1 linggo. And it so happens, totoo talaga yun, that age doesn't matter. Dahil parehas kami ng interes pagdating sa kantahan. Nag-KTV kaming dalawa. Inom at tawanan. Grabe, sobrang saya. Sa sobrang saya, as in, nasa rurok na ang ligaya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. At nag-kiss kami. Ang kantahan na uwi sa kandungan. Kandungan lang. Let's take it slow. Feeling ko 18 years old ako. Tumayo siya. At binuhat niya pa ako. May katabing Motorola itong KTV. At doon kami next na pumunta. Alam mo yung mga dating hindi ko kayang gawin sa churot, nagagawa ko na. I'm flexible than ever. And mas feeling younger ako kay Coach. Pinakilala ko na siya sa parents ko at syempre marami silang doubts dahil iniisip nila, nako, peperahan lang daw ako ni Coach. But what matters is that I'm happy.